Sa wakas, nakalaya na rin si De Lima. For more than 6 long years, I've been praying so hard for this day to come. At alam niyo po, napakasakit ang maklungka baka masubsob kayo. na wala kang kasalanan. At ayaw ko pong mangyari to sa iba. Pero hindi pa to ang tunay na hustisya. At nakalaya si De Lima dahil sa pag-grant ng bail ng hukom sa kanya. At nag-grant yung bail dahil sa hina ng mga ebidensya ng gobyerno laban kay De Lima at sa tuloy-tuloy na pagbawi ng mga testigo laban sa kanya. At sa pag-amin ng ilang testigo na pinilit lang sila ng dating DOJ Secretary Aguirre na magsinungaling. At ngayon, nagkaroon tayo ng isang hukom na hindi bumibigay sa political pressure na ginrant yung bail kay De Lima dahil sa hina ng kaso laban sa kanya. Pero hindi pa tapos ang laban para magkaroon ng tunay na hustisya. Isipin mo ito, noong 2017, nung una siyang sinampahan ng kaso ng administrasyon ni Duterte, 6 na hukom ang nag-inhibit sa kaso, either voluntary or through the motion of either parties. At 2 ang nag-avail ng early retirement. At bakit nagkaroon ng ganong karaming hukom na ayaw tanggapin tong kasong to? Dahil siguro sa takot o banta sa buhay nila o kaya sa pagpe-pressure ng administrasyon ni Duterte. Hanggang nagkaroon ng isang hukom na siguro kaya ma-pressure ni Duterte at ng kanyang administrasyon na para pahirapan si De Lima at i-delay itong kaso na to. At hindi ko mabintang itong mga hukom na to kasi nakakatakot yung trabaho nila pag binibigyan ka ng ganyang karaming political pressure. Kasi alam naman nating lahat na kahit inosente kang isang tao, pwede ka pa rin gamitan ng batas bilang sandata sa pamamagitan ng pag-aantala ng hustisya. At sa bagal ng pagdinig ng mga kaso sa Pilipinas, kahit walang nilalabag na batas ang korte, hindi nila nabibigyan ng totoong hustisya ang mga inosente na humaharap sa kanila dahil sa bagal ng pagdinig ng mga kasong tulad nito. At ano bang pinagmulan ng galit ni Duterte kay De Lima? Nagumpisa yan nung inimbestigahan ni De Lima si Duterte dahil sa drug war killings niya sa Davao. Nung panahon niya as Commission on Human Rights Chair. At nung naging presidente si Duterte, nag-initiate ng Senate hearing si De Lima laban kay Duterte at sa kanyang mga drug war killings. At ginawa ito ni Duterte dahil gusto niyang parusahan si De Lima dahil sa kanyang pag-imbestiga sa presidente. At para din mapakita sa lahat ng mga senador at mga kongresista na gagawin niyan kahit na anong gusto niya para parusahan ang kung sino man na kumontra sa kanya. At yun ang nangyari. Natakot lahat ng mga senador. Wala na nagsalita laban kay Duterte tungkol sa mga EJ case. At ito ay dahil ginawa lang ni De Lima ang trabaho niya bilang Human Rights Commissioner. Dahil ginawa lang niya ang trabaho niya bilang senador. Dahil pinaglaban ni De Lima ang mga karapatan ng mga ordinaryong tao na naging biktima ni Duterte. Ngunit itong pag-grant ng bail kay De Lima ay isang hakbang pa lamang para makamit ang tunay na hustisya. Ang pangalawang hakbang, dapat tapusin at itapon na itong pangatlo at huling kaso laban sa kanya dahil alam naman nating lahat na walang katotohanan yan at gawa-gawang singil lang yan. At ang pangatlo at huling hakbang para makamit ang tunay na hustisya ay ang pananagot ng mga gumawa nito sa kanya. Ang mga nag-abuso sa kanilang kapangyarihan at pwesto sa gobyerno. Dapat managot silang lahat. Dapat managot sina dating DOJ Secretary Aguirre at dating Pangulong Duterte sa kanilang mga krimen. At pag mangyari yon, yan ang tunay na hustisya na kailangan ng Pilipinas. At yan ang katotohanan. Sa inyo pong lahat na naniwala po sa akin, maraming salamat po. Hindi niyo po ako pinabayaan, pinaglaban niyo po ako dahil pinaglalaban ko po kayo lagi. Maraming